Nangangamba ang libo-libong PUV driver sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya panawagan ng ilang grupo, tuluyan nang tanggalin ang excise tax at VAT sa langis, pati na rin ang pag-alis ng oil deregulation law. Live mula sa Quezon City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM, kumusta ngayon ang sitwasyon dyan? Ninya, sa una at pangalawang araw nga nitong pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo ay talaga namang umaaray na yung mga kaserbisyo natin na mga tsuper dito sa Quezon City, especially yung mga bumabiyahe sa Metro Manila na may iksi yung ruta dahil apektado na nga daw sila nitong mataas na presyo ng petrolyo. Kaya nga ang sabi ng ilang grupo na sana ay tuluyan ng tanggalin itong excise tax, pati na rin yung VAT. Kasama na rin dyan yung oil deregulation law. Malaking dagok para sa mga jeepney drivers ang malaking pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Kahit utay-utay pa umano ang mega oil price hike, mabigat pa rin sa bulsa ang higit 20 pesos na taas presyo ng diesel. Tulad ni Rami, na 700 piso ang kailangan bunuin para sa boundary ng jeep na binabiyahe. Bukod pa umano dyan ang 1,500 pesos na pinapakarga niyang diesel. Kaya dapat higit 300,000 piso ang kitain niya para may maiuwi sa pamilya. Parang kami na lang maghihirap wala rin talaga walang napupuntahan yung biyahe namin, yung kita, napupunta lang talaga sa gas. Yung problema nga sir, kay gawa ng kapos na, lalo pang naghihirap. Si Vicente naman, bago pa sumirit ang presyo kahapon, ay nagpa-full tank na ng kanyang jeep para magamit daw ng 2 araw. Pero kung magtatagal pa daw ang ganitong sistema, plano niya nang umalis sa pamamasada. Dati, halimbawa, may sobra, makaipon ko 200, 300 para sa ilaw at saka sa tubig. Para pag after ng katapusan ng buwan, hindi ka na mahirapan, may pambayad ka kaagad. Ngayon wala. Mahirap na. Hirap talaga sir. Okay. Kaya sabi ko parang naisipan ko na mag-ibang trabaho na lang Sa pagputok ng mataas sa presyo ng produktong petrolyo, naglalaro na ngayon sa halos 68 pesos hanggang 78 pesos ang gasolina at diesel sa mga gas station. Malaking porsyento ng presyo ng mga produktong petrolyo na pupunta sa excise tax at value-added tax. 16% ang kabuuan ng pumapatong sa gasolina at diesel dahil sa excise tax at VAT. Ngayong araw, tinalakay sa Kongreso ang pagbibigay ng emergency power sa Pangulo para isuspende ang excise tax sa langis. Pero iba ang panawagan ng mga grupong nagkilos protesta sa tapat ng Kongreso. Dapat daw permanente nang tanggalin ang VAT pati na rin ang excise tax sa produktong petrolyo. Kapag naalis po ang excise tax at value-added tax sa presyo ng langis at produktong petrolyo, estimated, pwedeng bumaba ng 15 to as much as 17 pesos per liter ang presyo ng diesel, gasolina, kerosene at iba pang mga produktong petrolyo. Panawagan pa nila na ibasura ang oil deregulation law dahil malalaking kumpanya lamang umano ang nagdidikta ng presyo ng langis. Sana po tuluyan na rin ibasura ito upang hindi magkaroon ng kontrol yung mga gasoline station, makapagpahayag yung taong bayan. Kasi po nararanasan namin pabigla-biglang pagtaas na walang konsultahan. Samantala, isinusulong naman ni MMDA General Manager Nicholas Torre III ang bike to work para sa mas praktikal na paraan ng pagtitipid. Tiniyak naman ito na gumagawa ng paraan ng MMDA para maging ligtas ang siklista sa mga major roads sa Metro Manila. Ninya, ayon pa sa grupong Piston ay ngayon nga humihiling pa rin sila sa LTFRB ng dagdag na pasahe. Yun yung noong una kasi nagkaroon na ng pagtaas ng pamasahe na 2 pesos. Simula yan 11 pesos noong nakarang taon at naging 13 pesos nga. Ngayon meron pa daw nakapending na 2 piso kung saan papatong yan ng 15 pesos. Yun yung inihiling ngayon ng grupong Piston na magkakaroon nga sila ng petisyon sa March 16. Ninya? Okay, so JM, may narinig rin ako na 1 peso. So ang sinasabi, sure na ba itong 2 peso increase para sa mga pasahero?
Ninya sa ngayon pinihiling pa lang ng mga grupong piston itong 2 pesos na dagdag na pasahe. Pero kanina nakausap natin yung ilang mga tsuper kung gusto ba nila na magkaroon ng dagdag na pasahe dito sa mga PUV. Pero sabi nga nila, paniguradong masasaktan din ang bulsa ng mga pasahero natin kung magdadagdag pa ng 2 piso sa pamasahe. Kaya naman ang inihiling talaga nila, yung sentro ng hiling nila ay tanggalin na yung excise tax, pati na rin yung VAT, kasama na dyan yung oil deregulation law na ang nagdidikta nga ay yung mga malalaking kumpanya. Kasi kung natanggal daw ang oil deregulation law, ito yung ginigate nila, ay gobyerno na ang magkokontrol ng mga presyo ng langis dito sa Pilipinas. Ninya? Alright, maraming salamat, JM Pineda.